inaasahan na makukumpleto na raw ng Makabayan Coalition ang kanilang kinakalap na pirma. 106 kasi ang kinakailangang pirma mula sa mga mambabatas pagsapit ng Lunes na ikasyam ng Disyembre ng taong kasalukuyan. Ang nga kay dating Bayan Muna Party List Congressman Nery Colmenares, agad nilang sisimula ng pagpapapirma sa mga kongresista matapos na makapaghain na ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte upang mapabilis ang pagproseso ng pagkakatanggal nito sa pwesto. Paliwanag naman ng dating mambabatas ay pinapayuhan ang kanilang mga kasamahan kaugnay doon sa paglikom ng mga lagda o signatures at kung nakumpleto na ang naturang kabuang 106 na kongresista, umasigit pa ay ipipresenta na agad ito sa plenaryo ng Kamara. Si Colmenares po ay nagsilbing prosecutor sa nangyaring impeachment trial kay dating Chief Justice Renato Corona. Inihalimbawa rin ng dating mambabatas ang nangyari noong panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada kung saan ay naging mabilisan ang pag-usad ng impeachment process matapos naman na makakolekta ng sapat na bilang ng pirma o yung 1/3 ng kabuoang bilang ng mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Git nga ni Colmenares na kahit na ayaw ng majority ng mga kongresista sa naturang reklamo, maaari pa rin naman itong mai-transmit sa Senado agad-agad dahil sapat na isa ho doon sa 3 bahagi ng kinakailangang boto para naman masuportahan ang pag-usad ng naturang impeachment complaint. At naniniwala itong si Colmenares na hindi sila mahihirapan na makakuha ng suporta mula sa mga mambabatas dahil ang ginagamit nilang ebidensya ay pawang nanggaling mismo sa investigasyon ay sinasagawa ng iba't ibang komite ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pagka nagkaroon talaga, siguro nahihirapan sila ngayon, no? Kaya nga dapat dikdikin natin sa social media, no? Na nakabantay kami kung sino man ang pipirma dyan. At bubusisiin natin ang kanilang nagawa. Busisiin natin kung sila may kaso kasi baka tinakot yan para pumirma. Bubuksan namin yung kaso kasi may ugali sila ganyan, binubuksan yung kaso, di ba? So, bubusisiin natin yan. Kailangan naging mapagmatsyag tayo, hindi naman po illegal yan Karapatan po natin ng ating ating mga politiko ay ating binubusisi, no? So titingnan natin 'yan, no? Pero alam nyo sa isang banda, I still believe na dapat na rin talaga tong impeachment. Hindi sa ayaw ko si BP Sara. Sa katunayan, sa tingin ko, ito ikakabuti ni BP Sara. Bakit? Ang dami po kasing traidor. Alam mong nangyayari ngayon, namamangka sa 2 ilog. Kunwari maka-Duterte, yung iba kunwari makabayan, yung iba kunwari talagang pinagsisilbihan lang ang bansang Pilipinas. Yung may ganon. Hindi, ako talagang sumuporta ako sa unity, sumusuporta ako sa kanila. Basta ako, ang loyalty ko nasa taong bayan. Nakarinig na kayo ng ganong litanya? Di ba? Hindi, wala sa politiko ang ko, nasa taong bayan. May mga ganon na mamangka. Lalo na yung mga tatakbo para makuha yung parehas na boto. Tayo lang ang niloloko ng mga yan. Hindi man lahat, pero yung iba dyan, niloloko lang tayo. Meron talagang panig yan. Namamangka lang yan para makuha ang 2 boto. Maganda rin ito for BP Sara kasi malalaman niya kung sino talaga ang para sa kanya. Ito, talagang hiwalayan na to. Hindi pwedeng paghaluin na yung dekolor sa deputi. Talagang hindi mo pwedeng sabihin, hindi ako rin ay maka-BBM at ako rin ay makasara at ako rin ay makatamba. Hindi po pwede. May impeachment na Pipirma ka na Hindi mo pwedeng sabihin ako para sa bayan. Sige, anong pirma? Pipirma ka? Hindi. Hindi, sinusuportahan ko ang mga Pilipino sa bundok. Pipirma ka? Hindi. Hindi, sinusuportahan ko ang pag-alis ng droga sa Pilipinas. Tanong, pipirma ka? Hindi. Hindi, sinusuportahan ko na hindi tayo dapat binaha. Ang tanong, pipirma ka? Hindi. Andyan na tayo sa point na hindi ka na pwedeng maglitanya ng kalokohan mo. Kailangan ka ng pumirma o hindi. As simple as that. So magkakaalaman ngayon. Kung ikaw ba ay maninindigan sa alam mong tama o maninindigan ka for the sake of project,
Alam naman natin, incumbent yan si Marcos. Incumbent yan si Tamba. Sabi nga ni BP Sara, ang pera ng taong bayan, according to BP Sara, ay hawak ni Tamba at ni Saldico. Nasa kanila ang makinarya. Tanong, sa kongresista, maninindigan ba? Para sa tama. Huwag tayong maglokohan. Alam natin this is political. Kaya naman binibira to si Sara dahil malakas eh. Talagang alam natin siya talaga magiging presidente sa 2028. Huwag lang may masamang mangyari sa kanya. Kung mahina ba to si Sara, halimbawa pipitsugin si BP Sara. Halimbawa pipitsugin. Ni kahit si Gadon, hindi niya kayang talunin. Ni kahit si Trillanes, hindi niya kayang talunin. Sa tingin mo, ginigipit yan? Eh, hindi papansinin ni Tamba yan. Baka hindi pansinin ng Quadcom yan eh. Bakit? Mahina eh. Kaya lang naman ginaganyan niya dahil malakas. Diba? Yun ang totoo dyan. Kaya this is political in nature. Meron lang gustong umupo at kuhanin yung pwesto niya. Yun ang totoo. Kaya, wag na tayo magpaikot-ikot sa mga congressman o sa mga senador. Tatayuan mo ba si BP Sara na siya ay inaapi or pipirma ka dahil gusto mo sumipti dahil hawak nila ang makinarya ang gobyernong ito. Ganun lang. As simple as that. Di ba? Ngayon, malalaman natin. Kaya nga medyo, eto na, nagbabago na ng tono itong mga kongresista. Eto, pag-usapan natin to. Ito, pag-usapan natin ha. Gumagalang na. Mga kongresista gumagalang. Okay. Biglang gumalang sa impeachment. Biglang natakot. Dahil sa INC. Kamara, ginagalang ang statement of support ng Iglesia ni Cristo sa panawagan ng Pangulo na huwag na ituloy ang anumang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Big Sumintak, detalye. Iginagalang ng Kamara ang statement of support ng Iglesia ni Cristo sa posisyon ni Pangulong Ferdinand. Bigla kayong gumalang no? Yung mga kongresista. Biglang ginagalang ang Iglesia ni Cristo sa pagsuporta kay Marcos dahil kahit sila ay hindi sang-ayon sa impeachment. Biglang gumalang no? Tingnan nyo, pag iba nagsalita niyan, binara ng Quadcom. Plastic kayo, Quadcom. Plastic kayo mga congressman. Nag-iiba kayo ng tono. Yan ang sabihin ninyo. Tinatansya ninyo ang taong bayan. Ang agenda nyo kasi to stay in power. Pagka nakita nyo, nag-iba ang public opinion, nakikita nyo, iba. Sige. Halimbawa, ang nagsalita, nagtawag ng rally, pro Duterte, anong gagawin ninyo? Babasagin nyo, di ba? Papapunta kayo ng maraming pulis doon. Ferdinand Marcos Jr. na huwag nang pagkaabalahan ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Itong inihayag ni House Deputy Majority Leader Congressman Paulo Ortega sa regular press conference sa Kamara. Naniniwala si Ortega na anumang hakbang ng religious group ay para sa ikabubuti at kapayapaan ng bansa. Klaro naman po yung mga napanood ko parang sinasabi nila they're in support of the statement of the president. At sabi naman po nila magsasagawa po sila ng rally. At alam po naman po natin, syempre nire-respeto po natin ang ating mga... Yan, biglang rumispeto kasi bakit? Iglesia nagsalita. Baka hindi ka maiboto. Malakas sila, di ba? Madami sila. Bigla kayong galang. Yan yung sinasabi ko Kung iba ba nagsalita niyan, ganyan ang tono mo? Di, kayo humusga. Kayo mga nanonood dito. Sa tingin ninyo, ganyan ang tono nito mga kongresista? Kung hindi iglesia nagsalita, iglesia lang nagsalita. Bakit? Mukha kayong boto. Mukha kayong public opinion. Kasi alam nila na pag nag-ano ang iglesia, takot sila. Delikado sila. Wag nga tayong maglokohan. kapatid sa iglesia. Naks biglang kapatid. Alam nyo, kaya nga sinasabi ko sa inyo, gusto ko na ring matuloy.
Hindi dahil sa galit tayo kay BP Sara, alam naman natin supporter tayo ni BP Sara eh. Diba? Sa katunayan, meron pa nga kaming ayun, hindi. Huwag ka na sabihin, ha? Basta sa katunayan, para malaman natin, 'di ba? Tingnan natin yung tapang nito mga kongresista na ito na pagka sumuporta na yung mga religious groups at nagsama-sama na at magdedelikado sila sa eleksyon. Magkakaalaman, 'di ba? Tingnan nyo. Yung iba diyan, siguro magtatapang. Pero yung iba diyan mag-iiba ng tono. Baka nga yung iba diyan hindi agad pumirma eh. 'Di ba? Mag-iiba yan. Kita nyo ngayon, iba na tono. Gumagalang na. Kaya alam nyo, delikado pa yung impeachment na yan. Ha? Maaring hindi pa yan matuloy. Nakikiramdam yan eh. Kaya sana matuloy na agad-agad yung rally na gagawin ng INC. Na para matauhan itong mga ito. Diba? Yung mga mayayabang na kongresista na yan. Kasi pagka sila in control, ang yayabang. Pero yung pangarap nila, pagka nakikita nilang malulusaw, babait yan. Gumagalang, bigla, di ba? Tingnan nyo, nangyari dyan, no? Kaya, no? O, di ba? Biglang magalang. O. So, tingnan natin. Sana matuloy itong rally agad-agad. Iwanag ni Ortega na wala pang opisyal na posisyon ng majority group sa Kamara kaugnay ng isinampang impeachment complaint laban kay BP Sara. Wala pa raw maliwanag na posisyon ang majority dyan sa Kamara. Bakit? Nahihirapan kayo kumuha ng pirma? O nakikiramdam muna kayo sa sigaw ng taong bayan? Kasi nila yan eh. Isinigaw nila yung impeachment. Pero alam nyo bakit? Nakakatakot biglang tumahimik si BP Sara. We know that Dutertes are not popular for nothing. Tandaan natin na si PRRD is a first generation. Hindi katulad dyan ni Marcos na naging weak dahil minana lang niya ang apelyido niya sa tatay niya. Si PRRD, they are not stupid. And they know that. Tingnan nyo, nung simula nagkaroon ng impeachment na usapin, tahimik na si BP Sara. Kaya nakikiramdam yan. Kaya nga nagpunta yung kongresista sa Malacanang, nagkaroon ng resolusyon, manifesto, etc., binisita, lahat yan, yung mga loyalty check na yan, nakikiramdam yan. Atin pa ba ang AFP? Diba? Kinakausap nila ngayon ang AFP. Kinakausap nila yung Kamara. Atin pa ba yan? Loyal pa ba yan? Bakit tahimik si BP Sara? Anong pinaplano niyan? Anong gagawin niyan? Diba? Tinitingnan nila ngayon. Kasi pagka merong umusbong na malaki-laki na mag-aalanganin yung kanilang political career, babawi na naman yan. Para sa kapayapaan, hindi na namin itutuloy ang impeachment. Dahil kami ay sumusunod kay BBM sa ating presidente. Ito ay hindi kami susuporta. Yan ang magiging statement. Posible magiging statement ng Duwagcom. Di ba? Kasi nakikiramdam. Pero pag alam nila malakas, trial and error, ika nga. Pag nakita nila, teka muna. Atin to. Sige, tuloy. Magyayabang yan. Pero kung alam nilang alanganin, lalong-lalo na, ha? Yung darating na budget, parang tinanggalan ng ayuda budget ni Amy Marcos, itong si Tamba. Medyo, na sila ngayon. Medyo, may nababalita pa dyan kay Tamba. Di umano! Ako hindi ko alam. Nababasa ko lang sa Facebook. Hindi ko naman ma-sure kung totoo. Basta nababasa ko sa Facebook. Nabasa nyo ba yon? Parang isinugod sa ospital. Hindi ko alam kung totoo yan. Nakakita ko lang. But anyway, pakiramdaman ngayon. Okay? Kaya, eto mga congressman, huwag kayong magpapaniwala masyado dyan. Tapang-tapangan lang yan. Pero pagkatatamaan yung kanilang political career, bobuelta rin yan. Huwag papakaasa. Alam mo yan, si Tamba, pakaasa dyan, nakakampi niya yung mga yan. Siyempre, ngayon lang nasa power ka. Pag nakaupo si BP Sara at hindi kayo nagtagumpay, tingnan mo,
Ito masasabi ko. Tingnan mo kung sino ang nakatayo pa rin sa'yo, Martin Romualdez. Baka mamaya, wala ka nang sa tabi. Baka mamaya, ni isa dyan sa Quadcom, hindi na sa'yo. By the time, maupo si BP Sara. Baka ultimo yung mga vloggers mo na sinisiraan si BP Sara. Pag upo ni BP Sara, nasa panig na sila ni BP Sara. Akala mo pinupuri ka ng mga yan? Ng mga vloggers mo? Akala mo pinupuri ka ng mga Quadcom na yan? Tingnan mo, pag upo ni BP Sara. Yan ang problema, yung sinasabi ko pag pag hinog sa pilit, hindi organic. Ayon kay Ortega, nakapokus ang liderato ng Kamara sa mga legislative agenda na kailangang pagtibayin bago matapos. Ang plastic mo, Ortega. Nakafocus kayo sa legislative paggawa ng batas sa madaling salita. Ano bang ginawa nyo Ilang buwan na kayong pinagpupukusan nyo, puro Duterte. Ang plastic mo naman. Opinyon ko yan wala kang magagawa doon. Dapat hindi kayo balat sibuyas, baka puro kayo demanda. Pero tingnan mo naman, wag tayo maglokohan. Legislative. Bago matapos ang 19th Congress. So ang trabaho po namin, we're constitutionally mandated na aktuhan po yun. Lalo po pag na-refer na yun. Oo. Kasi pag hindi nyo po inaktuhan yun, parang hindi po namin ginawa yung trabaho namin. Ayan. So sa madaling salita, medyo siya dyan. Yan yung tinatawag namin na kailangan meron ka ng exit route. Ano ibig sabihin? Kasi pag sinasabi niya, pagka yan ay naipasa, kailangan aktuhan nila. So sa madaling salita, parang ganito yan. Mga kababayan ko, I have no choice. Dumating yan Trabaho namin na aktuhan yan. So yan, ay nasa batas. Wala kaming magagawa dyan. Para sa bayan yan So yan yung exit route. Na para kung sakali, nagalit yung mga solid Duterte at hindi siya maramdaman niya, hindi siya makakaupo ulit dahil hindi niya makukuha yung boto. Dahil maraming nagmamahal sa mga Duterte, hindi. Trabaho lang namin yan. Ginagawa lang namin yung trabaho. Hindi! Huwag tayong maglukuhan. Binakbakan nyo ng binakbakan si Sara. Tama or tamang-tama? Huwag na kayo mag-isip ng exit route. Ang tanong lang dyan, pipirma kayo o hindi kayo pipirma. We really don't care kung aaktuhan nyo o hindi kayo aakto. Huwag na natin paghaluin ang dikolor sa diputi. Yun na lang ang pag-uusapan. Pipirma kayo o hindi kayo pipirma. Huwag na natin linlangin ang taong bayan for the sake of election. Hindi tayo, in aid of legislation kayo, hindi in aid of election. Pero yun nga po, may proseso pong pagdadaanan yan. Naks. Hindi naman po isang boto lang yan. Naks. Boto po ng buong House at ibabato po natin sa Senate. Then, depende po sa progress ng mga na-file na impeachment complaints. Niliwanag naman ni Ortega na Tignan mo yung mga nandiyan dyan. Kulang na lang, tayuan mo ng bundok constitutional duty na Look at that. ng Kamara na aksyonan ang impeachment complaint na isinampa laban sa pangalawang Pangulo. Dito na tayo sa kompleto. So ayan, abangan natin sa Lunes, pero sa aking palagay ito'y posible pang sila ay hindi matuloy diyan, Tatandaan natin yung mga senado yung mga kongresista nasa inyo lang 'yan. Pero pag magdadelikado ang karir niyan at linyahan ng usapin, ibig sabihin ng linyahan ay talagang lantaran na pilian. Marami kasi diyan nakagitna Pero pag lantaran ng pilian, ewan ko kung kakampi sila kay Romualdez. Good luck sa inyo.